Hmm. Maganda naman sana yung naging pahayag ng mag-asawang Diskayan. May nakahanda silang sinumpaang salaysay, ah, ano 'yon, subscribed in sworn 'yon. Ibig sabihin sinumpaan talaga, notaryado. Tsaka pinasumpa rin naman sila doon sa under oath sila doon nung nag-appear sila. Ibig sabihin anumang sasabihin nila ay, puwede silang makasuhan ng perjury kung magsisinungaling sila. Magagamit laban sa kanila. Huh? Kaya ano 'yon. May inihanda ng sinumpaang salaysay. Binasa na lang nung si Pacifico ba 'yon? Si Corley, yung asawa ni Sarah. Binasa niya lang. Ngayon, ang pinaka-controversial doon, pinangalanan niya yung mga kongresista na mga kumukuha daw ng sa kanila ng parang yung tinatawag nga nating SOP. Mga porsyento sa mga proyekto. Sa katunayan, malaki ang mga proyektong ay ang mga porsyentong kinukuha. Bali 18 katao ang pinangalanan niya, mga kongresista ito na pinangalanan na si Terence Calatrava, dating Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, Congressman Juju Ang ng Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Congressman Juan Carlos Arjo Ataydi, asawa ito ni Maine Mendoza, Quezon City rin. Congressman Nicanor Nike Briones, Aga Party List. Congressman Marcelino Marci Chudoro, pati pala si Congressman Marci Chudoro ng Marikina. Congressman Florida Rida Robes ng San Jose del Monte. Congressman Leandro Jesus Madrona ng Romblon, Congressman Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuel ng dating Anwaray Party List noon pa, Congressman Yodi Tariela, Congressman Reynante Arrogancia, Quezon, Congressman Marvin Rillo ng Quezon City, Congressman Chudorico Chudoro Harisco Jr. ng Aklan, Congresswoman Antonieta Yudela ng Zamboanga Sibugay, Congressman Din Asistio ng Caloocan, at Congresswoman Marivic Co. Pilar of Quezon City. Bali 18 yan. Mayroon ding mga officials ng DPWH na nangungulikta daw sa kanila. Ang sabi daw ng mga officials na ito, mga district engineers, regional director, para daw yan kay Romualdez at kay Saldico. Ang mga pinangalanan, si Regional Director Eduardo Virgilio ng DPWH Region 5, Director Ramon Ariula, Unified Project Management Office, District Engineer Henry Alcantara ng Bulacan, First Engineering District, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos ng Metro Manila, District Engineer Manny Bulusan ng North Manila, District Engineer Pingol ng Bulacan, District Engineer Michael Rosaria ng Quezon. So ito yung mga pinangalanan. Ngayon ang masasabi natin dyan? Okay naman yan. May mga pangalan na silang linabas, mga politiko, mga officials ng DPWH. Kaya lang, ang kapansin-pansin, wala man lang kahit isang senador. Wala man lang kahit isang senador. Sa katunayan, tinanong pa ni Jingo Estrada, dyan ba sa inyo, mayroon ba kayo dyan record na o pagkakaalam na senador, kahit isang senador na involved dyan sa mga anomalyang ito? Ang sabi ni Diskaya, wala daw. Maniwala naman tayong wala. Maniwala naman tayong wala. Yan ang problema sa nilantad ng mga Diskaya. Parang may dinidiin lang sila may gusto lang silang ipin down. Mukhang mga kongresista ang gusto nilang ipin down. Saka siyempre mga officials ng DPWH, pagdating sa Senado, ayaw nila na, mukhang yun ang kondisyon sa kanila, nila Marcoleta. Siyempre, Senate Blue Ribbon Committee. Marcoleta. Wag kang magdadamay ng senador. Lalo na sila Chis Escudero, sila Villanueva, wag mong anuhan. Kaya para obvious na obvious Ang isa pa, wala man lang wala silang alam ng mga anomalya ng Ibig sabihin, noong 2016 panahon ni Duterte hanggang 2022, wala. Kasi sinasabi nila 2022 daw yun, pataas. Ay wala. Kung ganun yung laman ng mga inilantad, expose
pagsisiwalat di umano ng mga diskaya, ibig sabihin, selective. Una, walang senador. Pangalawa, walang panahon ng Duterte. Walang panahon ng Duterte. Ay wala, hindi maganda yan. Ibig sabihin, may pinoprotektahan lang. May pinoprotektahan. May dinidiin lang sila, sigurado na, Kamara, sila Romualdez, pero may poprotektahan. Senador at saka yung mga panahon ni Duterte. Wala. Yun lang ang problema. Yun lang ang problema. Pero anyway, okay na rin yun. May pinangalan ng mga kongresista. Kaya lang dapat ituloy-tuloy pa ang pag-iimbestiga na pati talaga yung iba, tulad nung mga senador, pangalanan, at kahit yung panahon ni Duterte, ay masama sa mga iimbestigahan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.